Sa eksena na ito, pinag-uusapan ng leader ng isang gang at ng kanyang mga tauhan ang di inaasahang pagpakita ni Kang Kilso, isang kilalang tao na pinaniniwalaang nasa Russia. Ipinapahayag ng usapan ng gang ang kanilang pagkabigla at pag-aalala sa pagbabalik ni Kilso. Naghahaka-haka sila sa kanyang mga motibo at natatakot sa posibilidad na siya ay magdulot ng gulo. May isang miyembro ng gang na nagmungkahi ng nakakabahalang teorya na baka bumalik si Kilso para makipagsanib puwersa kay Duusik. Mahalaga ang mungkahing ito dahil may kasaysayan sa pagitan ni Kilso at Duusik na dati ay magkasanib puwersa sila. At sinasabi pa ng leader na si Duusik ay namumuhay ng tahimik kahit may kapangyarihan siya at wala siyang kasakiman, samantalang si Kilso naman ay sakim at gagawin ang lahat para sa kanyang mga layunin. Inaalala ng leader ang isang pangyayari noong nakaraan kung saan iniligtas ni Duusik ang kanilang teritoryo. Ipinahihiwatig na kung si Kilso ang nasa posisyon, baka pinatay na sila nito para makuha ang kapangyarihan. At biglang tahimik ang dalawang leader ng gang. Lipat ang eksena kay Chief, tinatanong niya si Kilso kung kailan siya dumating sa Korea. Sinabi ni Kilso na 2 araw na siyang nasa Korea dahil may kailangan siyang asikasuhin. Tinatanong niya kung bakit si Duusik, na isang makapangyarihang tao, ay namumuhay ng patago, na parabang sinasayang niya ang kanyang potensyal na magkaroon ng impluwensya. At minungkahi ni Kilso kay Chief, na magtulungan sila. Sinabi ni Kilso na kung magsasanib silang lakas, kaya nilang sakupin ang buong bansa. Pero, tinanggihan ni Chief ang alok dahil sa katamaran at edad na raw niya. Ipinaliwanag niya na hindi lang basta kakayahan sa pakikipaglaban ang kailangan para sa ganung layunin, kundi kailangan din ang kaalaman sa negosyo at kasanayan sa pamumuno na sa tingin niya ay wala siya o ayaw niyang pagkaabalahan sa edad niya. Tila natatawa lang si Kilso o hindi seryoso sa sinasabi ni Duusik. Lipat ang eksena habang naghahanda si Kilso na umalis, ipinahayag ni Duusik at ng kanyang mga tauhan ang kanilang pagbati para sa kanyang ligtas na pagbabalik. At pagkaalis ni Kilso, nagtanong ang isa sa tauhan ni Duusik kung bakit bigla ang bumisita si Kilso sa Korea. At sinagot siya ni Duusik na mayroon si Kilsoong kailangang asikasuhin. At ang tauhan ni Duusik ay nagpahayag ng pag-aalala, sinasabing mas makakabuti kung hindi makikisangkot si Duusik sa anumang gawain ni Kilso. At kinumpronta ng Chief ang kanyang tauhan gamit ang sarkasmo tungkol sa katapatan nito, na nagpapahiwatig na inaasahan niya ang katapatan nito kahit na bumagsak ang kanyang sariling kapalaran. At dali-daling tiniyak ng tauhan ng Chief ang kanyang hindi matitinag na katapatan, sinasabing hindi niya iwanan ang Chief, isang pahayag na tila nagdala ng sandaling pagmumuni-muni habang titig na titig ang Chief sa kanyang tauhan. Pagkatapos, biglang lumipat ang eksena kay Kilso, na nasa daan at nakikipag-usap sa telepono. Mukhang nasa kalagitnaan siya ng isang negosasyon, dahil pinag-uusapan niya ang tungkol sa pagtaas ng taya o pusta, na nagpapahiwatig na mayroon siyang pinaplano na mahalaga at may kinalaman sa mas mataas na panganib o gantimpala. Kasunod nito, lipat ang eksena sa bahay ni Dayon at Eugene. Si Dayon, na may dalang plato ng prutas, magalang na nagtanong kay Eugene kung maaari siyang pumasok sa silid nito kung saan si Eugene ay abala sa ehersisyo. Si Eugene, na okupado sa kanyang workout, ay pinapayagan agad siyang pumasok. At agad pumasok si Dayon sa kwarto ni Eugene, at humanga siya sa kakayahan ni Eugene na mag-pull up. Binanggit niya ang kanyang paghanga sa lakas ni Eugene habang inilalagay niya ang daladalang prutas. At tinanong ni Dayon kung lahat ba ng kalalakihan ay ganun ba kalalakas gawin ang pull up. At biglang naalala ni Eugene ang kanyang nakaraang pagsasanay sa isang pasilidad ng pagsasanay ng sundalo habang siya ay nagulat sa pahayag ni Dayon. Bagamat saglit siyang nawala sa kanyang iniisip, sumagot siya ng oo kay Dayon. At naabala ang kanilang tahimik na sandali nang makatanggap si Eugene ng text message mula kay Duusik, na nagmumungkahi na sila ay lumabas para bumili at kumain ng triangle kimbap at cup noodles bilang merienda sa hating gabi. Lipat ang eksena ng si Eugene ay naglalakad papunta upang makipagkita kay Chief Duusik at natagpuan niya itong naghihintay sa isang kanto ng kalsada. Inasar ni Duusik si Eugene tungkol sa kanyang hitsura bilang isang ordinaryong estudyante ng high school. Habang sila ay kumakain, tinanong ni Duusik si Eugene tungkol sa kanyang pagiging nasa probationary status sa security team ng SW, at ipinahayag niya ang pagtataka na ang isang taong kasing husay ni Eugene ay hindi nakaposisyon ng permanente. Kinumpirma ni Eugene na ayos lang sa kanya ang maging nasa probation. Tinanong ni Duusik kung nakakapagod ba ang sitwasyon, ngunit si Eugene, na abala sa pagkain,
ay sumagot lamang ng oo. Pagkatapos ay binago ni Chadusik ang usapan patungkol sa kapatid na babae ni Eugene, at kinakamusta ito na sinagot naman ni Eugene ng ayos naman habang patuloy na ngumunguya ng kanyang pagkain. Sa huli, ngumiti si Chadusik at nag-alok kay Eugene ng isa pang tuna mayo kimbap, at masayang pumayag si Eugene. Lipat ang eksena sa lolo nila Eugene, na nagtatrabaho nang bigla siyang tinulungan ni Chief Chadusik at isa sa kanyang mga tauhan. Kahit sinabi ng lolo na hindi niya kailangan ng tulong, tumulong pa rin si Chief Chadusik at pagkatapos ay agad na umalis kasama ang kanyang kasama. Habang sila ay lumalakad palayo, kasual na iminungkahi ni Chief Chadusik sa kanyang kasamahan na kumain sila ng maanghang na army stew na nagpapakita ng kanilang malapit at magaan na relasyon dito. Naiwang nakangiti ang lolo ni Eugene habang pinapanood niya silang lumisan, nagpapasalamat sa tulong kahit sa simula ay tinanggihan niya ito. Nagkomento ang isang kasamahan sa trabaho nito tungkol sa hindi pagkakatugma sa pagitan ng nakakatakot na itsura ng mga gangster na iyon at sa kanilang tunay na mabuting asal. Lipat ang eksena at naghahanap sila Chief at ang kanyang kasama ng makakainan para sa maanghang na army stew. Sa kalagitnaan ng paghahanap, biglang may tumawag sa isa sa mga tauhan ni Chief. Nagulat siya sa hindi inaasahang tawag sa ganitong oras. At ang tawag ay upang ipaalam na ang kanilang negosyo ay sinalakay o naambush. At ikinagulat ni Chief ang hindi inaasahang balitang ito. Sa eksena na ito, nakatayo si Chief at ang kanyang mga tauhan sa lugar ng kanilang negosyo na halatang sinalakay dahil sa gulo at mga mansa ng dugo sa paligid. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Chief na nawawala ang SD card mula sa CCTV na nagpapahiwatig na ang nangyari ay hindi lang basta gulo kundi sadyang pag-atake. Nag-aalala si Chief sa kalagayan ng kanyang mga tao at nagtanong tungkol sa lala ng kanilang mga sugat. Ang tauhan niya ay nagulat na 6 ang malubhang na sugatan, 5 ay nasa koma at isa lang ang may malay na naalala na sila ay inambos ng 2 tao pero wala ng ibang matandaan pa. Iniwan nito si Chief na tahimik at nag-iisip habang sila ay nagtataka kung sino ang mga umatake. At nakatanggap si Chief ng hindi inaasahang tawag sa kanyang cellphone mula kay Kilso, kinamusta si Chief sa nabalitaan. Sinasabi na kahit na ilang taon nang wala si Kilso, alam niya agad ang nangyari sa negosyo ni Chief. Nagtanong siya tungkol sa insidente, na nagpapakita na kahit wala siya ay mayroon pa rin siyang mga koneksyon at paraan para makakuha ng impormasyon. Direkta niyang tinanong si Chief kung sino ang gumawa nito sa kanya na responsible sa pag-atake. Desidido si Chief na imbestigahan ang insidente, binabanggit na hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong pangyayari, at sinasabihan si Kilso na huwag masyadong mag-alala. Nagtitiwala si Kilso kay Chief na mahawakan niya ng maayos ang sitwasyon, ngunit nag-aalok ng tulong kung kinakailangan. Pagkatapos ng tawag nila, may 2 hindi kilalang tao na nagpapakitaka sa eksena at kausap ni Kilso. Ipinapahiwatig nito na may hinahanap si Kilso na isang tiyak na tao, malamang na may kinalaman sa atake, na hindi natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. At ang isang hindi kilalang tao na nagmungkahi na magiging mas maingat na si Chadusik mula ngayon, na nagpapahiwatig na sila ang may kagagawan ng kamakailang atake sa negosyo ni Duosik. Pinapayuhan nila na dapat din silang maging maingat sa kanilang susunod na hakbang, na nagpapahiwatig ng isang estratehikong labanan ng katalinuhan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa ibang lugar kung saan mariing itinatanggi ng isa pang lider ng gang ang kanyang partisipasyon sa atake sa nangyari sa negosyo ni Chief Duosik. Sa kabila ng kanyang mga pagtanggi, pinaalalahanan siya ng Chief tungkol sa isang nakaraang motibo nito na maaring gawin nila yon. Ang leader ng gang, bagamat may nangyari dati, patuloy pa rin itong iginiit na hindi sila ang gumawa nito kay Chadusik. At ipinagpapatuloy naman ng Chief ang kanyang investigasyon, kinompronta din niya ang isa pang leader ng gang na nagdeni ng responsibilidad sa insidente kahit na inamin din nito na may alitan sila dati. Sunod-sunod na tinanong ng Chief ang iba pang mga leader ng gang sa lugar para sa impormasyon. Isa-isa, itinanggi ng mga leader ng gang ang kanilang partisipasyon at tinukoy lang ang mga chismis na kanilang narinig ngunit wala silang ibinigay na konkretong impormasyon. At makikita si Taisuo at Enchion ay patagong namang sumisilip sa nangyayari. Sa kabila ng mga pagsisikap ng Chief, walang lumabas na sagot sa kanyang mga tanong, nag-iwan ito sa kanya ng katahimikan at pagmumuni-muni. Napag-alaman ng kanyang mga tauhan na malamang hindi kasama sa mga lokal na gang ang may sala, iniwan silang walang malinaw na lead.
Samantala balak ng chief na bisitahin ang kanyang mga tauhan na nasa ospital matapos ang marahas na insidente sa kanyang negosyo at pagkatapos ay umuwi. Kinikilala ng kanyang kasama ang mga tagubilin at sumang-ayon na muling inspeksyonin ang negosyo bago siya rin umuwi. Nagpalitan sila ng maikling paalam at hiniling ng kasama na mag-ingat ang chief sa pag-uwi. Habang nasa daan ang chief, pinagmuni-munihan niya ang hindi pangkaraniwang pag-atake. Iniisip niya na kung ang karahasan ay dahil sa awayan ng mga gang, dapat ay may lumitaw na ebidensya o pahiwatig sa panahon ng kanilang investigasyon sa lokal na lugar. Subalit wala man lang silang nakuha na kahit ano. Lipat ang eksena at abala si Eugene sa kanyang pag-ehersisyo habang tinitignan din ang mga mensahe sa kanyang telepono mula sa kanyang mga kaibigan. Nakatanggap siya ng isang mensaheng may halong biro at puna mula kay Jaehyung na nagsasabi na kailangan nilang galingan pa sa susunod at tinawag siyang troll. Tugon ni Eugene dito ay parang walang pakialam. Pagkatapos, si Yuna ay sumali sa usapan na tila ipinagtatanggol si Eugene na sinasabing hindi naman daw ganun kasama ang laro ni Eugene at sinagot ito ni Jaehyung na nagtatanong kung ano ba ang alam niya na sinundan naman ng tahimik na tugon ni Yuna. Samantala tinawag si Eugene ni Dayon mula sa labas ng kanyang kwarto, nagtatanong kung hindi ba niya makikita si Doosik Adjusi ngayong araw gamit ang isang termino na nagpapakita ng respeto para sa isang may edad na lalaki. Si Eugene, marahil ay medyo nagulat o curious sa dahilan sa likod ng tanong, lumabas para makita si Dayon at simpleng nagtanong ng bakit. At kinausap ni Dayon si Eugene tungkol sa isang pabor, at may hawak ito na gusto sana niyang ipaabot kay Doosik sa pamamagitan ni Eugene kung sakali mang bibisita ito kay Doosik. At nagulat si Eugene sa hiling na ito. Ipinaliwanag ni Dayon sa kadahilanang na nagulat din siya nang malaman mula sa kanilang lolo kung gaano ka-helpful si Doosik at ang kanyang tauhan, dahil biglaan silang tumutulong sa pag-ayos ng mga recyclable at madalas na tumutulong sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. At ikinuwento din ni Dayon kay Eugene na paminsan-minsan ay bumibili si Doosik ng inumin para sa kanilang lolo. May inihanda si Dayon na nais niyang ipaabot kay Doosik sa lalong madaling panahon at ibinahagi niya ito habang nag-iisip. Si Eugene, nang marinig ito, ay ngumiti at nagdesisyong dalhin agad ang mga ito kay Doosik. Nagpalit ang tagpo patungo kay Eugene sa lugar ni Doosik. Mukhang nagulat si Doosik nang makita si Eugene at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagdalaw. Ipinaliwanag ni Eugene na sinabi ng kanyang kapatid na si Dayon na dalhin ang mga bagay na yon kay Doosik. At nagulat si Chief nang makatanggap siya ng pagkain mula kay Eugene. Matapos ibigay ni Eugene ang pagkain, agad siyang umalis. Gayunpaman, agad inanyayahan siya ni Chief na manatili para uminom, kaya tumigil si Eugene at tumingin kay Chief. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mga tauhan ni Chief na nasa loob ng kotse. Isa sa kanila ang nagmuni-muni tungkol sa naunang pag-uusap patungkol kay Kilsoo. Kinumpirma nila na may mga taong inatasan na sumunod kay Kilsoo ayon sa utos, ngunit hindi pa nila siya natatagpuan. Pinag-uusapan din nila ang limitadong bilang ng mga tao na mayroon sila para bantayan si Kilsoo na magpapahaba sa oras ng paghahanap, lalo na't sinusubukan nilang itago ang kanilang ginagawa mula kay Doosik. At napapaisip ito tungkol sa kahina-hinalang pagkakataon ng mga pag-atake na nangyari kasabay ng pagbabalik ni Kilsoo na nagmumungkahi ng posibleng koneksyon. Habang malalim ang pag-iisip, biglang binangga ng isa pang sasakyan ang kanilang kotse na nagdulot ng malubhang aksidente. Ang tauhan ng Chief, ngayon ay dumurugo at hindi makagalaw, ay labis na naguguluhan, sinisikap na unawain ang biglaang pagbangga. Sa kanyang malabong paningin at mahinang kalagayan, malabo niyang nakikita ang isang hindi kilalang tao na humihila sa kanya palabas mula sa nasirang kotse. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.